Sa nag-speculate ng kung ano-ano, aralin niyo yung sitwasyon. Di ba? Unang-una, kung yun yung intensyon ni Beyonce or ng family ni Beyonce, dapat maaga pa sinabi na. So confirm na, no, na hindi nakasama si Beyonce doon sa South Korean trip nila na matagal na pinaghandaan. And ngayon ay nagiging issue na. No, marami nagsasabi, maraming mga kwento na lumalabas. And mismong kay Kalinga Prab, no, yun yung gagamitin ko dahil yun yung official na aking re-reactionan. Hindi yung mga nasabi na banggit, na turuan na. And magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion sa nangyari, no? Kasi because of so many speculations and yun nga, bandang huli, sinong naiipit si Beyonce pa rin. No? Ito po kasi yung malabo, no? Kaya nga, until now, ako po yung naninindigan doon sa sinasabi ni Kuya Brooks, no? But of course, we cannot deny na si Kalinga Prab pa rin yung masusunod. And dahil nga ang kagustuhan niya, sila Beyonce ang mag-decide, so we leave it that way. Now, paano itong mga ganitong issue? Di ba? Totoo man o hindi, yung naramdaman ni Beyonce, ang question ng tao ay nagdurog pa rin. Kasi nga, may pumipigil, mayroong mga tao ayaw pasamahin, or ayaw ng ganong hangarin para kay Beyonce dahil gusto nilang masolo, no? So, yun yung medyo nagiging dagdag panggulo sa kwento na to. Now, para dun sa mga taong gusto yung katahimikan, of course, they will think na dapat mamili. At doon naman sa medyo gusto ng more talks, hahayaan niya mga ganyan. No? Hindi ko po sinasabi na yan yung gusto ni ni Kalinga Prab. No? Ang sa akin po ay once and for all, masettle yung mga ganitong issue. Okay? At bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ang pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, ito na nga po, no? Allow me to share portion of live ni Kalinga Prab nung sila ay nasa South Korea. And doon niya po in-announce na hindi nga nila nakasama si Beyonce. Okay? Nakasama si V. Ngayon, hindi po siya nakasama ngayon. Actually, biglaan po yung pagsabi niya sa akin. Hindi ko siya makakasama. Gawa ng siya po ay nagkasakit po or nilagnat. Okay, with regards dyan sa biglaan. Kung mapapanood ninyo, mayroong live si Dr. Lab explaining na parang before, no, bago pa lang ata yung batch 1 nilang pag-gather, no, yung mayroon silang gathering, batch 1, angels na sinasabi, parang ang sabi ata, hindi na maganda yung pakiramdam ni Beyonce, pero nag-proceed pa rin siya. And some are saying na mahina raw yung katawan ni Beyonce, kaya madali siya magkasakit. So, maybe, this is my opinion only, baka trinay pa rin ni Beyonce na makasama, kaya lang hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Dahil nung nagpa-doktor siya, no, doon na lang nalaman at may advice daw yung doktor sa kanya na hindi siya pwedeng mag-travel. And I don't think also it will allow, I'm not too sure kung mahigpit pa rin sa airport ngayon, kung meron pa rin thermal scanner, kasi kung may lagnat, mababasa ng may lagnat siya. So, pwede siyang ma-hold. Okay? So, I'm not too sure ngayon. Kung totoong mahina yung resistensya ni Beyonce, dapat hindi na siya sumama. Sumama man siya sa batch 1 gathering, no? Sana hindi na lang siya nagbabad of na ligo. Di ba?
Ay, ito lang may opinion ko. No? Kung masama na talaga yung pakiramdam mo, pwede naman siya sumama. So, hindi na lang sana siya nagbabad. At para sigurado naman ako maiintindihan yun. Ipasok nilang doon sa usapan, o sige, maliligo ako, pipilitin ko. Paano kung di ako makasama sa South Korea? Di ba? So, if that there's really a truth on that na sinasabing prior, no, sa pagpunta ni Beyonce doon sa kanilang gathering ng first batch nila ngayon, na masama na yung pakiramdam niya, so dapat doon pa lang, kumbaga nag-extra careful na siya. If she really prioritize yung South Korea. Hindi ko pa sinasabi na hindi niya prioritize. Okay? Ang sa akin dito, kumbaga nagkaroon ng extra careful sa katawan si Beyonce. No? Kung ganun po yung kwento talaga, no? Now, dito sa sinasabi ni Kalinga Prab na bigla ang nagsabi, maybe, no? Beyonce is still trying to attend. Kasi, alam nyo, matagal na pinaghandaan yan. No? Matagal na pinaghandaan yan, not just because of the love team na nag-break out, di ba? Magbabaliwala na yon. Remember, Kalinga pa rin si Beyonce. No? Kung mawala man yung love team nila, kalingap si Beyonce and pinag-isipan yung trip na yun, okay, regardless, love team sila or not. Okay, sabihin na natin, love team sila nung naisipang isama si Beyonce at si Edu, no? Diyan sa Korea trip na yan. Kaya may mga nag-sponsor. Di ba, mas maganda na rin na in a way, no? Kung yan kasi, yung mga nag-sponsor, nung nagtumulong yan, ang iniisip nila, yung dalawa. Okay? Now, they can take it as a positive result, no? Yung hindi pagsama ni Beyonce. Kasi, kung sumama man sila, yung mga nag-e-expect or yung mga nag-sponsor sa love team na yan, makikita na magkasama sila. But, hindi na kasing sweet as before, madidismaya lang kayo. Diba? On the other side, no? Naging maganda na rin yun kaysa sa PKN. Kasi halimbawa, makita yung dalawa doon, magkasama. Let's say, gagawa ng paraan, sa paraan. No? Sabihin na natin, gagawa ng paraan ni Kalinga Prab na magkabalikan. Kung ayaw na talaga ni Beyonce, di ba? Ayaw na rin ni Edo dahil kaibigan na nga lang. Di ba? So, yung mga nag-sponsor, madidismaya. Di ba? Madidismaya. Sa dami ng mga isyong binato kay Edu. Di ba? So, sa tingin ninyo, magkakabalikan pa? Yun yung sa akin na hindi ko sinasabi na yun yung reason ng hindi pagpunta ni Beyonce, no? Sa pagka-cancel niya. Remember, gumastos po yan. Ginastusan po yan. Nag-effort po yung mga yan. Okay? Kung yung sakit yung ginawang dahilan, no? Pag-isipan nyo na lang po in a different way. Especially yung doon sa mga umaasa pa. Na mas lalo lang kayong masasaktan. Oras na makita nyo yung ganun. Kasi mga nagbitaw na ng salita sa isa't isa. Okay, pwede nyo sabihin na there's still a chance kasi pumayag or si mama, paano itong nangyari na to? Di ba? So, ang iniisip ninyo, iba na kagad na nagdahilan, di ba? Na palusot lang yung sakit na yan. Bakit naman okay siya nung nag-swimming sila sa dagat, sa ilog, di ba? So, if ever, no? Yun na lang yung parang consolation na isipin ninyo, especially dun sa mga umaasa pa, na maybe this is a sign na talagang hindi na sila magkakabalikan, na wala ng love team na mabubuo. Di ba? Malay natin, naging daan yung pagkakasakit ni Beyonce para talagang matuldukan na. Malay nyo. Di ba? Yung hinihingi ng iba na mamili na si Beyonce, mangyari na. Di ba? So, wag po masyadong mag-isip ng negative doon sa mga nangyari. No? There's always a reason behind those things na mga nangyayari. Okay? Kung nagkasakit si Beyonce, I don't think napipikein nila yan. Kasi may katibayan si
Dr. Love na pinakita na sila ay pumunta ng hospital. No? I don't think nagagawa ng kwento si Dr. Love just to make sense yung pagkakasakit na yan. Di ba? Sobra naman yun na gagawin nilang rason na nagkasakit tapos pumunta ng hospital. Diba? For sure, for me, totoong nagkasakit si Beyonce. It so happen lang, coincidentally, nangyari doon sa mismong pag-alis. And dito naman sa pahayag ni Kalinga Prab, ang pera ata, bukod sa 5,000 na binigay kay Beyonce, meron pa palang ibang perang binigay sa kanya pa ng mga sponsor. Actually, na-mention ata dito. The mismong araw po na sinabi na gano'n. Kaya yun, wala tayong makagawa dun kasi karamdaman na po yun. Kaya yun po, medyo malungkot man kasi kumbaga matagal din natin pinaghandaan na si Kaso at yun, mga papers. So, sayang talaga. Sama-sama siya ngayon. Eh, syempre, hindi lang dahil sa sayang yung pag-asikaso natin. Syempre, sayang din kasi yun nga, di natin siya kasama, di natin siya kakabanding, kakausap sa mga update sa kanyang buhay. Syempre, alam niyo naman po yung nangyari, di ba? Maganda rin sana itong travel na to para makapag-relax siya, makalimutan yung mga problema, mapalayo. Or maybe one way na rin, no? Dahil siyempre pupunta doon, mapag-uusapan, di ba? Baka umiiwas din si Beyonce sa gano'n. We don't know. Di ba? Baka umiiwas din siya na mapag-usapan ulit, tapos nagburoon si Edo. Di ba? Parang ayaw niya siguro maranasan ulit yung pain na naramdaman niya. Dahil umamin siya na nagkagusto siya talaga na hindi lang love team para sa kanya, which is hindi na balikan ng ganong feelings kasi nga para kay Edo kaibigan siya. So maybe nasaktan siya and maybe it so happen na umayon yung pagkakataon at nagkasakit siya sa mismong araw ng alis. Okay? Hindi ko po sinasabi na gumagawa ng paraan si Beyonce no, para hindi matuloy. Kasi hindi naman siya makikipag-coordinate. Hindi niya tatanggapin yung 5,000 na binigay sa kanya ng isang sponsor. Nung nakita ninyo sa vlog ni Dr. Love. Diba? Kung wala talaga siyang interest. Okay? Maaaring may interest siya, pero kumbaga wala na siya sa isipin na magkakabalikan sila. Kaya lang, oras na, nanduro na siya. Diba? We don't know kung paano siya mag-react. It may get worse. Diba? Or pero yung magkabalikan sila, I don't think so. Kasi medyo nagkaroon na talaga ng samaan. At saka mayroon ng binitawang salita ng si Beyonce na okay na sila eh. Yung mga nakapaligid lang yung may problem. So okay means nagkaayos na sila na nagiging civil na lang sila sa isa't isa. Pero yung mga nakapaligid yung iba. And maaaring another reason is yung mga paligid na naman yung mag-i-involve sa kung ano man yung nangyari sa kanila. Kasi may mga nagsasabi na umaasa pa na magkakabalikan sila. So, isipin na lang natin no, na maybe yung pagkakasakit niya is one way of ending no, yung mga umaasa pa na magkakabalikan pa si yung love team. Okay? So, doon na lang sa mga nag-sponsor, no? Mapabanggit dyan sa live na yan ni Kalinga Prab, yung 22,000 na parang pocket money para kay Beyonce. Mukhang nasa sa pangangalaga ni Kalinga Prab. Dahil tinatanong niya dyan, kontakin siya kung ano ba yung gagawin sa pera. Now, doon sa ibang nagastos, wala na tayong magagawa. Doon nga, katulad nga na sinabi ni Kalinga, nagkasakit. Ano pa magagawa ninyo kung nagkasakit siya? Totoo man o hindi, yung pagkakasakit niya yun, walang may gusto na. No? Walang may gusto. I don't think na pipikein nila yung pagkakasakit para lang wag suma. No? Maaaring mayroong feelings ng hindi 100% si Beyonce na sumama, pero syempre, kumbaga yung effort nila, hindi niya naman babaliwalay. Hindi niya naman babaliwalay.
So doon siya nag-speculate ng kung ano-ano. Aralin niyo yung sitwasyon. Di ba? Unang-una, kung yun yung intensyon ni Beyonce or ng family ni Beyonce, dapat maaga pa sinabi na. Diba? Hindi na yan nasasama doon sa batch 1 nilang gathering. Di ba? At mismo si Beyonce, umamin naman na Kalinga pa rin siya. So whatever activity Kalingas has for her, or have for her, obligado siyang sumama. Di ba? Obligado siyang tumupad. Okay? Ngayon, kung hindi niya gagawin yun, sino masisira? Masisira siya kay Kalinga Prab. At pag nasira siya kay Kalinga Prab, bibitawan na siya. Di ba? So, yun yun. Yun yung lagi niyong iisipin. Okay? Tinago yung pagkakasakit niya because they are still hoping na at last minute makakasama siya. Kasi prior sa announcement na to, may mga nagsasabi na nagkasakit si Beyonce. Diba? Even kay Dr. Love tinanong yan, pero hindi nag-comment si Dr. Nag-comment na lang siya nung lumabas na ata itong video na to ng Kalinga. Diba? So, yun yung mga tingnan muna natin. Wag tayo magpadalos-dalos na pagsasabi. Sinadya, di ba? Pero, lalabas at lalabas ang totoo. Palang araw. And, yun nga lang, ang nababalikan pa rin, siyempre si Beyonce. Aminin natin siya. No? Dahil nga sa nangyayari. Pero, ang sa akin lang, try to analyze the situations. No? Tingnan nyo, yung mga bagay na yun. Paglalakad lang ng visa, diba? Punta-punta nila na yan, nag-a-appear yung mga yan. For that simplest reason, di ba? And yun nga, part ka ng Kalingap, so you need to fulfill your role as part of Kalingap. Dahil inano mo yan, in-admit niya yan, Kalingap. So kung yung pagkakasakit niya is para sa akin, one way yun to ensure or magkaroon na talaga ng tuldok yung EDC lab team nila. No? Okay, wag po sana sumama yung loob ng mga makakapanood ng video ko na to. Ako po ay lumalagay lamang sa kung ano yung tingin kong tama. No? Ano yung tingin kong tama. Kung nag-iisip kayo na nagdadahilan si Beyonce o dahilan lang yun ni Beyonce, para sa akin, mahirap gawin yung ganong alibay, no? Kung magkakasakit ka. Health mo, ilalagay mo sa alanganin para lang wag makasama. Diba? You have all the time, no? Para tumanggi na. Diba? Kasi ayaw mo ng love team eh. Pwede niya naman directly sabihin na ayoko nung may love team na. No? Sasama ako as a Kalingap Angels, not as a love team. Diba? Ganun lang yun. So, huwag mo niyong isipin kaagad na naging scapegoat yung pagkakasakit. Kung nagkasakit talaga. Di ba? Paano kung doon nagkasakit sa Korea yun? Di wala rin. Di nag-alala pa yung mga magulang. Naging pabigat pa siya sa ibang niya kasama. So, yun po yung isipin. No? Huwag po yung ura-urada kayo mag-iisip na hindi maganda kay Beyonce or sa kanila Dr. Love, yung kanino. Okay? So, issue lang po tayo ha. Walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.